Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Ngatik-ngatik. Kung hindi nyo kayang linisin ang sarili nyo, mas mabuti pang umuwi na lang tayong lahat. Ang bira ito si Congressman Pulong Duterte. Atapang na tao talaga. Iba talaga mga Duterte, no? Hindi, yan ang gusto ko. Kaya nga alam mo, ladies and gentlemen, etong mga Duterte na ito, bakit matapang ho ito? Ha? Hindi naman dahil sa... madali naman magtapang-tapangan. Ang dami dyan yung tapang-tapangan. Ang dami dyan. Pero yung ganyang tapang, yung hahamunin mo ng DPWH, kung ikaw ay meron talagang katiwalian, hindi ka maghahamon, di ba? Hindi mo gagawin yan. Siguradong ikaw malalaglag. Ikaw mapapahiya. Kaya kasi sila matapang, ang mga Duterte, katulad ni Pulong, katulad ni Baste, katulad ni Inday, it is because wala silang tinatago. Di ba? Wala silang tinatago. Wala eh. Alam nyo, ito honestly, nakasama ko na po, yung ilan sa kanila, hindi naman sa intimate gathering, walang ganon. Pero, alam mo, mararamdaman mo naman eh. Sabi ko nga sa inyo, ako po, bago po ako naging political vlogger, alam nyo naman siguro ang trabaho ko bilang manager ho ng talent. Alam nyo, ang dami kong nakakasalamuha na mga politiko for decades. Kasi ako ang manager, ako nakikipag-negotiate ng mga show, di ba? Kitang-kita ko yung mga plastic na mga politiko. And naaasiwa po ako dun. Honestly, wala akong amor sa mga plastic na politiko. Kaya nga itong mga Duterte, todo suporta ko. Wala ho akong parang hesitation na sumuporta sa kanila. Kasi kitang-kita ko yung pagiging true nila eh. They're not perfect. They have flaws. I mean, meron silang mga rough edges. Pero kukumpara mo sa iba, napakalinis. Maayos trumabaho. Ibig sabihin, ayos magtrabaho, ayos maggawa ng mga alam mo yun, ng kanilang mga function bilang congressman, bilang mayor, bilang vice mayor. Maayos eh. Kaya masarap suportahan. Yung iba, naku po, patay tayo dyan. Napaka-plastic. Hindi ako nagbibiro. Ang dami-dami yung plastic dyan. Na lalo-lalo na sa camera. Oh. O, pakinggan lang natin itong komento naman ni Bato, ha? Tungkol dito sa pagbitiw ni Romualdez. Ito. Panoorin natin to. Pasok, Bato. Oy. Ay, wait. Chotomate. What comment do you want to hear? Any statement? Any comment, ha? Yes, sir. Ha? You think it would be for the better na mababa na si Speaker? Kung napalitan mo siya? Ano ba siya? Bumaba? O As a sign of nag-resign siya? Yes, Is that a sign of guilt? Nako po, patay tayo dyan. Siya nag-resign? Oh. Ha? Sign of guilt ba yan? guilt Oo. about what, sir? About the accusation. Tatanong mo pa kung anong guilt? Ito namang... Is it obvious? About problema natin sa flood control. Hoy, sagutin nyo nga muna yung tawag. Tawag, i-interview. I don't know kung bakit siya nag-resign. Ha?
With the new leadership, sir, do you think would be good both for the House and the Senate, sir, under Speaker Boji, sir? It remains to be seen. It remains to be seen. But you Tingnan know natin. him, sir. You know si Speaker. Yeah, I know him. I know him. I know him. Do you think he'd be a good leader for the lower house? Mabait man ang tao yun. Mabait ang tao. Do you think he's capable to lead the House, sir? Personally, hindi ko ganong kuwan ha, pero basta tinulungan ako niyan nung tumakbo ako 2019. Tinulungan ako ng panahon na yun. ba yun ng Duterte allies? Is that why VP Sara was here? Ano, no? Is that why VP Sara is here? Kanina po, show of force po ba yun ng mga Duterte allies? Hindi. Kailangan pa ba mag-show of force? Bumisita lang at nakibalita ang kwentuhan. Casual na balita lang. Balita saan? Wala siya sa akin na sabi lang na hindi siya makapunta sa kasal ng anak ko dahil meron siyang conflict na schedule. Yun lang. Pero pupunta daw siya bukas. Saan? Dito daw po siya ulit. Sa? Sa Senate tomorrow. Pupunta po ba siya ulit? Hindi ko alam. Sir, may nasabi po si VP Sara sa lagay kaya ni former President Duterte. May nakwento kaya kung kumusta si former President Duterte po? Wala, hindi naman napagkakwentuhan. So ayan ha, ayan po yung interview kay Bato. Ito, alam nyo, meron po ako naamoy na hindi maganda. September 21, di ba, merong event. May naamoy po ako, ito po. May nag-post kasi, ayan. Kilala nyo naman yan, di ba, si Boss Toyo. Salamat po, Sir Lieutenant Colonel Bitoy Kalugtong sa pag-a-assist sa amin. Para sa makikiisa sa 21 gaganapin na rally protest ang pakiusap ng uniformadong kapulisan, huwag natin silang ituring na kalaban, bla 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 bla. Alam mo, parang sinasabi dito na isa siya sa mga nag-oorganisa, di ba? Ng September 21 dyan sa Luneta. Alam mo na, naiirita ako kasi ang daming kanya-kanyang claim o kanya-kanyang papel o kanya-kanyang epal sa nag-oorganisa dito sa September 21 sa Luneta. At ako'y nagkaroon lang ng parang pagdududa. Sandali, saan ba ka nakilala si Boss Toyo? Aside doon sa mga video-video niya, saan ba siya nakilala? Di ba? Bakit tila na-involve siya dito sa issue na ito? Bakit tila meron siyang partisipasyon sa September 21? Bakit meron? Saan siya nakilala? O, ito, play natin. O, ito. Ito mga sasabihin ko ngayon, ikakapahama ko. Oh. Pag ako namatay, Romualdez, siya may kasalanan nito. Ha? Yung tatakbong Pangulo ng 2028, huwag yung iboto yan. Sasabihin mo na lahat. Ang galamay niya, sila Erwin Tulfo, Toyo, Rendon, Nico David, Maadago, at iba pa mga tao. Nasa flip-top yung iba. O, yan. Ito ha, binanggit niya na mismo. Ito ang tao ni Romualdez. Tao ni Romualdez. Si Boss Toyo. Kasi nga may experience siya. Ito, ituloy natin. Ager, iba mga kilalang tao. Sinasabi ko na ngayon to kahit ikapahamak ko pa to kasi wala na rin eh. Ipapahamak na rin ako ng isang to dahil bayaran na rin siya. Bayaran. Ibig sabihin, bayaran na rin siya. Ibig sabihin, yung mga una niyang binanggit, mga bayaran. At sino yon? Di ba, binanggit niya sa una, si Romualdez. So, kung i-connect mo yung statement nitong boss tama na to, si Romualdez nagbabayad sa mga personalidad. Sino yung mga yon? Binanggit niya kasama si Boss Toyo doon. Hindi po ako nagsabi niyan, ha? Hindi po ako. Itong si Lakas Tama nagsabi, yung vlogger. Nakasamahan nila. Di ba? Nakakatropa-tropa nila. So, kung si Boss Toyo ay bayaran ni Romualdez, di umano, allegedly, sabi nito ni Lakas Tama, anong ginagawa niya doon sa September 21? Na rally sa Luneta. Diba? Ano ibig sabihin nito, mga kababayan? Ibig sabihin ba yung September 21? May Trojan horse doon? O isang September 21 sinusubukan lamang pababain ng eskilasyon? Diba? At sinasabing
o mapayapa, hindi ito hindi, you understand what I mean? Ano ang implication nito, mga kababayan? Kayo nga magpaliwanag sa akin. Anong implication nito na bakit si Boss Toyo ay nagpo-promote nung September 21 na itong si Boss Toyo ay allegedly binuking nito ni Lakas Tama na bayaran ni Romualdez? So, ibig mo bang sabihin, yung September 21 na rally dyan sa Luneta ay inurgar sina ng mga tao ni Romualdez? Hindi, ako nagtatanong lang ako ha. Can you clarify this? Yung totoong organizer ng September 21 dyan sa Luneta, can you please clarify this? Kasi nakaka-frustrate ito eh. Tandaan ninyo, sinabi ni Lakas Tama tao ni Romualdez yan, binayaran yung, ito, sinabi Ipapahamak na rin ako ng isang to dahil bayaran na rin siya. Bayaran na rin siya. So, ibig sabihin, yung mga binanggit niya, mga bayaran na rin, di ba? Kasama yun. Kasi bayaran na rin siya. Alam naman, babanggitin niya yung bayaran na rin kung hindi naman nabayaran yung mga nauna. Di ba? You understand what I mean? So, sana sa September 21 rally na magaganap sa Luneta, yung totoong organizer, can you clarify this na hindi ito inorganisa na ng Romualdez? Baka naman isang pautot lamang ito ng mga Romualdez at Marcos. Sabagay, malaki mag-offer rin pa ako eh. Yung kaban ng bayan na pera na ginagamit sa mga influencer para protektahan ng pangkokorap. Yun yung sinabi. So, I hope this, itong magrarally ito sa September 21 sa Luneta, ay i-clarify ito. Kasi hindi tama ho ito. Kasi kung ganyan naman din pala, puta, more na naman tayo. Gaguhan lang tayo. Wala na naman pala itong saysay itong ipaglalaban natin. Kasi again hindi ko sinabing sumigaw kayo ng Duterte. Hindi na sinasabi ko. Dapat anti-corruption. Yun ang issue doon eh. Di ba? Yun ang dapat ang issue. Kaya nga ladies and gentlemen ako kung ako tatanungin nyo, dito na lang ako pupunta. Dyan. Sa Liwasang Bonifacio. At least malapit-lapit sa Malacanang. Ano ibig mo sabihin, Banat Bay, na malapit-lapit sa Malacanang? Hindi, at least kakaway lang tayo. Oy! Pag sumigaw tayo, maririnig tayo. Oy! Di ba? Sa Luneta, di ba tayo maririnig doon? At least dyan, maririnig tayo ng Malacanang. Oy! Magbago na kayo, mga animal. Ganon, di ba? Tama mali. Kaya ako, dyan ako pupunta kasi at least malapit-lapit. Ito, pakinggan natin yung sagot ni BP Sara Duterte patungkol sa, alam mo, yung baybanan tsaka kay Marcos dito. Tangali po. Baka na po aware po kayo sa recent notes ko ni Cavite Representative Kiko Bagzaga sa House. Parang china-challenge niya po kasi yung leadership ni House Speaker Martin Romualdez. Dapat lang. Dapat lang talaga. Dahil nakita niyo naman yung budget yung 2023, 24, 25. Malamang agawan na naman yan ng budget sa 2026. At lahat yung mga past budgets natin, makita natin na it was under the leadership of Speaker Martin Romualdez. Ma'am, dahil hindi mamatay-matay yung ng ouster attempt dito sa Kamara, kayo po may personal po ba kayong bet for the speakership? Wala, hindi ako, masyadong madami kaming inaasikaso sa Office of the Vice President para ko isipin kung anong nangyayari sa House of Representatives. Ano, others lang? Baka meron din po kayong comment sa independent commission po. Anong position? Baka may any comment? Pag ikaw, Presidente pa, Pinapasok sa may tapos alam mo na kung anong nangyayari. Yan. Tapos, nakikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan. Magkaantay ka pa ba ng komisyon o ng true commission o ng panong komisyon yan? Actional kasi kaagad dapat yan. Unang-una, sinabi ko na noon, nag-appoint siya, nagpumili siya ng speaker
na involved sa bribery in nakalagay sa isang kaso doon sa Amerika. Ito sinasabi ni VP Sara Duterte, di ba? I mean, bakit mo pa kailangan ng commission? Napaka-obvious naman na. Napaka-obvious na kung sino ang may dahilan kung bakit nagkaloko-loko ang proyekto. Dahil ang pinakapunot dulo niyan ay yung budget. Budget ang usapan dito. Kaya nagkaloko-loko itong ating mga proyekto dahil dyan sa lintik na budget na yan. Bakit kailangan mo pa ng komisyon at saka ang tagal mo? Ang bagal mong kumilos. Lintik yan. Matatapos na termino mo. Yung komisyon mo, komisyon lang ata yun eh. Na, hindi ka nabigyan ng komisyon? Hindi, biro lang. Hindi kasi, di ba, nakakairita, ang tagal-tagal, ang bagal mong kumilos. Naubos na yung pera ng taong bayan. Ala, sige. Oh, yung commission ko, ano? Klarong-klaro na doon nakita na involved siya sa racketeering and sa bribery. So, ikaw ba, Presidente ka ba? Lalagay mo ba yung ganyang klaseng speaker? Siyempre, hindi na, di ba? So, anong nangyari sa budget natin? Na-racketeering din. Tama. Correct. Yung budget natin. Tapos, syempre, sumabog na. Hindi ako makapagsalita sa Department of Public Works and Highways, pero makapagsalita ako sa DepEd kung anong nangyari. At sinabi ko na sa inyo. Sinabihan na siya, alam niya. In a cabinet meeting, sinabi sa kanya kung anong nangyari sa Department of Education budget. And then, wala siyang ginawa. Niya is na-change topic siya. So, ito ladies and gentlemen, malinaw to. Sinabihan na ni VP Sara Duterte si Bongbong Marcos noon na kinakatkong ang pera ng DepEd. Diba? Kinakatkong ng pera ng DepEd at tinuro niya kung sino. Binanggit niya yan si para daw sa kila Zaldico at kay Romualdez. Kaya nga niya sinabi si Zaldico at si Romualdez Kasi nga kinakatkong daw. Okay. Sinabi na daw niya yan kay Marcos. Anong sinabi ni Marcos? Change topic ang walang niya. Pambihira, oo. Parang ikaw yung mga yung mga lalaking merong mga kabit Yung tinatanong ka, biglang change topic. Anong pa bang komisyon? Anong true komisyon? Ano ba investigative body pa ang kailangan mo? Nandyan na yung budget. Nakikita natin kung paano siya kinuha. Diba dapat nun, ay diretsyo mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo, ayusin mo na yung, sabihan mo na yung mga kaalyado mo sa House of Representatives, ayusin niyo yung budget. Tapos, panagutin mo na yung, mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila. Ang dami dyan na bahay sa abroad. Diba? Masyado siyang, hindi niya alam kung ano gagawin at masyado siyang... Alam mo kung paano yung hindi niya alam yung kano yung gagawin, gumaganyan-ganyan pa siya. Are you teary-eyed, Mr. President? Yun ang ibig sabihin ng hindi niya alam kung anong gagawin. Tama mali. Ay, sus. Mabagal gumalaw. Nagmamadali ang Pilipinas. Pero alam niya lahat na. Nagmamadali ang Pilipinas, siya lang ang hindi. alam nga nung bata na nakikinig lang, nanonood lang ng balita at nagbabasa lang ng budget. Presidente pa, hindi niya alam. Pero ma'am, di ba too little too late na po ba yung ginawa ni BBM, and of course, dapat po pa talaga kasuhan na si Speaker and si Zaldico sa mga ginawa? Actually, hindi na nga siya too little too late Nothing na nga siya nothing less na ang ginagawa. Wala nang ginagawa ba? So, the Speaker was your campaign manager in 22. Were you not aware of these issues before? Hindi naman siya naging speaker noon
Yung nagtatanong kasi condescending eh. Kala mo hindi naman siya speaker noon. Ibig sabihin, hindi pa siya nakahawak ng ganong, alam mo yun, desisyon pagdating sa budget. So how would I know? Kasi condescending ka para bang tinatanong mo, hindi mo alam na masama siya noon? Nayari ka, Brad. Pati ikaw nabanatan. Ay, hindi ma'am. I mean yung bribery po, kasi na-mention niyo yung alleged bribery. Were you not aware during the 22 campaign? I do not remember the exact time kung kailan ko nalaman yung case doon sa United States kung saan nabanggit yung pangalan niya sa pagtatanggap ng bribery for the cases Wala pa that yun were filed noon. here in the Philippines. Pero hindi naman kasi ako ang pumipili ng speaker. Ang pumipili ng speaker ay ang Yung cellphone, pagkababa. at Sungit to na. naging campaign Joke lang. manager lang siya Bira lang, siya bira by lang. default kasi siya yung president ng partido ng lakas. Ayaw, ladies and gentlemen, ang lupit talaga ng mga birada at mga banat po ni BP Sara Duterte. Kitang-kita nyo naman. Talagang wapak, di ba? Ika nga, wapak na wapak. Hindi kasi alam mo, simpleng-simple lang naman eh. Matagal na sinasabi ito. Actually, hindi lamang po akong vlogger na nagsasabi nito eh. Marami na, nakikita ko na, pinupost na ho ito eh. Sana, may pag-asa pa nun. Kung tinanggal sana ni Marcos etong si speaker bilang speaker, kahit pa paano medyo masusurvive pa sana itong bansa. Kaya lang ang tagal kasi, ang bagal kumilos. Ngayon nga kitang-kita na ng galit ng taong bayan dahil sa korupsyon. Siya, sabi ni BP Sara Duterte, hindi nga mabagal, wala nang ginagawa eh. Yung Independent Commission, honestly, sino gumawa? Executive, di ba? Wala naman silang power against this branch of government, which is yung Kamara o yung mga legislative. Wala silang power doon. Kasi galing yan sa executive. So, that, sorry wala naman akong problema kay Magalong, pero magiging useless yan. Magiging useless lang yan kasi siyempre, sino i-demanda? Yun na naman mga DPWH, sinong mga recommendation, yun na naman mga kontraktor. Pero sino ba talaga ang masasabi nating, alam mo yun, ulo nitong lahat nitong katarantaduhan na ito? Diba, yun ang dapat pinag-uukulan ng pansin. Kaya nyo ba? Bilang executive, bilang presidente? Hindi. So the only way to do it, ladies and gentlemen, is to tell your cousin, get out. And alam naman natin, wag na tayo maglokohan. Yan po ay unwritten, unspoken understanding na pagdating sa Kamara. Kung sino ang sinabi ng presidenteng Senate Speaker, siya ang uupong Speaker. Ganon din sa Senate President. Kung sino sinabi ng presidente, yun. Remember, siya pa rin yan. So, wala kang ginagawa talaga. Wala. Etong liblib ni Romualdez, paliblib ka pa, tanggalin mo na talaga. Di ba? Kasi nga, tama yung sinabi ni Pangulong Duterte, malamang takot lang siya. Or malamang, sa malamang, talagang mahina siyang nilalang. At sa lengguwahe nga nitong batang si Barsaga, ang sabi niya, ano yung sinabi ni Barsaga? Sabi ni Barsaga, parang ngayon lang daw ata siya na nakakita ng presidente na na parang, basta, na sumusunod sa speaker, something like that. I'm not sure, basta, correct me if I'm wrong. Parang ganun. Hindi ko alam kung kay Barsaga o kay, pangalan nito, kay Madam Attorney Rowena Guansod. Di ba? Kaya nga, alam mo, ladies and gentlemen, panahon na. Pero alam mo, may gusto akong sabihin bago tayo magtapos. May gusto akong sabihin. Alam niyo yung kantang Upuan? Kayo na nakaupo. Yung kantang ganon, di ba? Usong-uso ngayon yan, trending.
Kasi daw yung mga nakaupong government official at saka mga nakaupong mga nasa politiko dapat nang tumayo sa pagkaupo o sabihin sa kanilang seat of power, di ba? Dapat na daw tumayo. Sa loob-loob ko, hindi lang naman para sa kanila yun. Para rin sa atin yan, mga keyboard warrior. Kayo mga keyboard warrior, hindi, tinatayo lang natin para naman sabihin nila iba, yung masyado ka naman nagmamalinis, ikaw rin naman eh. Hindi, tayo mga netizen, yan ang problema sa atin. Ha? Tayo rin, ayaw natin umalis sa pagkaupo. Ayaw natin lumabas at magprotesta. Di ba? In a peaceful and lawful manner. Ayaw natin na isigaw. Ako, pupunta po ako, hindi nyo lang alam. Nagtatago. Siyempre, kasi again, ako po kasi may kulay ako eh. Alam nila may kulay ako. Alam nila Duterte supporter ako. Alam nila solid Duterte. Pag sinabi si Banat Bay, Duterte yan. Matik na yan. Di ba? Ganyan kaagad eh. Wala naman lalapit sa akin. Banat Bay, gusto ko yung ano mo ha, banat mo sa mga bet ka. Wala naman ganun eh. Ang lalapit na sa akin because Duterte supporter, di ba? So alam nila. So pag ako visible na nagpakita, ang dating yung rally na yun para sa mga Duterte supporter, di ba? Which is I don't want to happen as much as possible. That's on my opinion ha. Yan ang opinion ko. Ayoko na makulayan yung rally na bilang Duterte rally. Kailangan sama-sama na tayo. We are anti-corruption, di ba? Dapat matanggal ang dapat matanggal. Anti-corruption tayo. Hindi ito Duterte rally. Kaya ayokong mag-video doon. Wala akong problema doon sa iba kung gusto nila. Iyon yung opinion nila. Basta ako, opinion ko, ayoko nag-video. At doon, dito na lang ako magtatawag. Pero doon, kailangan walang kulay.